afternoon. yeah. Okay, today I'm going to preach a message entitled, "You do not want to leave too, do you?" Ang message po ng ating pastor ngayong hapong ito ay, ayaw mo rin bang umalis at iwanan ako? Okay. In Christianity, when we talk about our relationship with God, we talk about having an individual relationship with God. Bilang mga Kristiyano po, kapag pinag-uusapan natin yung relasyon natin sa Panginoon, pinag-uusapan natin yung mga individual na relasyon natin sa Kanya. But what does it mean to have an individual relationship with God? Ano bang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang individual na relasyon sa Panginoon? To encounter God personally is to say that I have begun to connect with God as a personality. Yung pag-encounter natin sa Panginoon, ang ibig sabihin nito, nagsimula tayo na makita yung personalidad niya, yung karakter niya, yung kanyang nararamdaman. Yeah, this might be more difficult to understand. Medyo mahirap intindihin ito. Yeah, we say God is very personal God, but sometimes we don't get a relationship with God as a personality. Ang Diyos po natin ay isang personal na Diyos. Kaya lang minsan, hindi natin nararanasan na magkaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya. In our relationship with God, it is easy for us to think about more about what He can do for us as someone who gives us what we want to need. Sa relasyon natin sa Panginoon, mas madali na isipin natin kung ano ba yung maibibigay sa atin ng Diyos at yung maipoprovide niya sa atin sa mga pangangailangan natin bilang Diyos. Rather than having a relationship with God and fellowship with God, spending time with God and knowing the heart of God. Kesa dun sa pag-iisip natin na yung pagkakaroon ng personal na relationship sa Kanya ay yung makasama siya, yung mag-spend tayo ng time na kasama siya at yung makita natin, malaman natin kung ano ba talaga yung nasa puso niya. Yeah, let's imagine this. Imagine natin ito. Okay, you have a lot of money and you are very talented, you are very good looking, and you are very, very beautiful. Kung ikaw ay lalaki, marami kang pera, gwapo ka, marami kang talento. Pag babae naman, ganun din, ano? Maraming pera, mayaman, talento, at maganda. Yeah. And you have a boyfriend or girlfriend, just imagine it. Kunwari, meron kang karelasyon o may kasintahan ka. Okay, like the drama and movie. Yeah, just imagine it. Okay. Nakikita natin to, 'di ba, sa mga mga movies. Okay, yeah. You are on a date with the girlfriend or boyfriend, and you can feel that he or she very, very likes me a lot. Kunwari, nakipag-date ka dun sa iyong kasintahan, tas nararamdaman mo na, parang gustong-gusto ako nitong taong to. However, suddenly I wonder what it is that my girlfriend or boyfriend likes me. Pero bigla mo naisip, ano ba yung nagustuhan sa akin ng taong to? Does she or he like me because I have money, or I'm very talented, or I'm very beautiful or handsome? Yeah. Gusto ba ako nito dahil mayaman ako, may pera ako? Gusto ba ako nito dahil marami akong talent o kakayanan, o dahil gwapo o maganda ako? Or does he or she like me for who I am, even if I don't have those things? O gusto kaya ako nitong taong to dahil sa kung sino ako, kahit na wala sa akin yung mga bagay na yon? Yeah, this is something you will probably want to find out at least once in your relationship. Siguro sa inyong mga relationship sa mga tao, sa kasintahan, sa asawa, minsan naisip nyo yon kung ganun ba talaga yung nararamdaman ng tao sa atin. Yeah, probably I want to make sure that my girl or boyfriend wants to be with me, even if I don't have money, I'm not good looking, or I'm not pretty, or I have no talented. Madalas gusto natin na mahalin tayo o gustuhan tayo ng tao
kahit na wala yung mga bagay na hindi tayo mayaman, wala tayong skills masyado, pero mahal tayo nung tao kung sino tayo. Amen? Okay. Yeah. God didn't conceive of His relationship with us as functionally. Ang Panginoon, nakikita niya yung relationship natin sa Kanya, hindi functional o hindi lang dun sa mga bagay na ibinibigay niya o napoprovide niya sa atin. Yeah, if God thought of us as workers, it would be a relationship of work and just reward. Kung ang tingin lang sa atin ng Diyos ay mga manggagawa lamang tayo, di ang relationship natin sa Kanya ay trabaho, tapos reward, trabaho, reward, ganun lang. Yeah. But the relationship God wanted with us was a personality relationship. Pero ang gustong relasyon, uri ng relasyon na gusto ng Panginoon para sa atin, ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. That is, God has called us as children, and in this relationship, He has chosen to be with us to love and fellowship with Him. Ang ibig sabihin nito ay tinawag niya tayo bilang mga anak niya at bilang mga anak niya, pinili niya na mahalin tayo, mahalin natin siya at makasama tayo. Yeah, throughout the Bible, God describes our relationship as sonship and friendship and personality relationship. Sa buong Biblia, makikita natin na nilalarawan ng Diyos ang kanyang relasyon sa atin bilang mga anak tayo ng Diyos, mga kaibigan niya tayo. Ito ay tinatawag na personal na relasyon. Yeah, but there are many times when God wants to make sure whether we also think of God as a personality relationship. Pero may mga pagkakataon na gusto rin malaman ng Diyos kung ang tingin ba natin sa Kanya, yung sa relasyon natin sa Kanya, ay isang personal na relationship. Yeah, God has the power to fulfill everything I want, and He wants to give it to us. May kapangyarihan ng Diyos na tuparin yung mga gusto natin, bigay sa atin yung kailangan natin, dahil siya ang Diyos. Nevertheless, there are many times when God wants to make sure whether I love God for who He is. Kaya lamang, may mga pagkakataon na gustong malaman ng Diyos, gusto niyang makita na mahal natin siya dahil siya ang Diyos, kung sino siya. Or I'm following Him for my problems to be solved, my illnesses to be healed, my successes to be achieved, or my money to be made. Hindi lamang na tayo ay sumusunod sa Diyos dahil dun sa nagagawa niya sa atin, katulad ng tinutulungan niya tayo na ma-solve yung mga problema natin, pinapagaling niya tayo, binibigyan niya tayo ng success, o kaya naman tinutulungan niya tayo na kumita ng pera. Hindi lamang sa mga bagay na yon. Yeah, so He asks us, Kaya tinatanong tayo ng Diyos, am I God to you even if I don't solve this problem for you? ako ba ay Diyos mo pa rin kahit na hindi kita tulungan na ma-solve ang problema mo? Yeah, I have the power to do it. I can change, but if I don't grant your prayer because I have the will to do, so is there anything wrong with your relationship with me? May kapangyarihan ako bilang Diyos na baguhin ang sitwasyon mo, pero kung hindi ko kaya ibigay ang hinihiling mo, dahil karapatan kong gawin yon, ako ang Diyos. Yeah, even if okay. May problema ba sa relationship natin? Yeah, even if I don't grant your prayer, will our relationship be okay? Kahit na hindi ko ibigay yung hinihiling mo, okay lang ba ang relationship natin? Yeah, if I prayed hard to God for a solution to my difficulties and hard realities, and God didn't answer my prayer, I may have a very big crisis in my face. Siguro tayo, kapag nanalangin talaga tayo ng matindi, dahil meron tayong problema, tapos may mga kahirapan tayong nararanasan, pagkatapos hindi agad sinagot ng Panginoon yung ating panalangin. Siguro, yung iba sa atin talagang nagkakaroon ng problema
o krisis sa ating pananampalataya sa Diyos. If God's response is, I'm not going to give you what you're praying for, yeah, then there may be a very real crisis in our relationship with God. Kung ang sagot sa atin ng Diyos ay, hindi ko ibibigay ang hinihiling mo, ang pinapanalangin mo, siguro tayo, minsan, nagkakaroon tayo ng krisis o problema doon sa ating relasyon sa Kanya. Yeah, we may even try to deal with God by threatening Him. May iba na talagang kapag hindi sinagot ng Diyos yung panalangin, ay pagbabantaan ng Diyos. God, you have to hear my prayer. God, Panginoon, kailangan marinig mo yung panalangin ko. Yeah, if you don't hear my prayer, I will not go to church anymore. Kapag hindi mo sinagot yung panalangin ko, hindi na ako mag-church. If you don't grant my prayer, I will not serve, I will not give. Kapag hindi mo sinunod yung panalangin ko, Lord, hindi na ako magsaserve sa church, hindi rin na ako magbibigay sa tithes and offering. So you have to hear my prayer and solve my problem. Kaya Lord, kailangang marinig mo ang panalangin ko at solusyonan mo yung problema ko. You may make demands and tweets to God in this way. Minsan, nagdidemand tayo ng ganyan at tinatakot pa natin ng Diyos ng ganyan. At the center of this heart, the joy may not be in God Himself, but in what God brings to me. Yung tao na ganito ang relasyon sa Panginoon,